Thank you po, Kuya Pastor. Praise God. Mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Palakpakan nga po yung natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi nga ni Pastor Bertie ay ginaganap to once a month. So, sa amin po, for God's glory, sa atin, sa J.R. Manggahan, ito ay workers and leaders empowerment. So sa atin po, sa Manggahan ay kinasanayan na din po natin, meron po tayong ginaganap na once a month na night of soaking in the Holy Spirit. Practice na natin to magte 10 years na for the glory of God. Kasi napakaganda na meron ding activity, magkakasama lahat ng workers and leaders, kasama yung mga extension and home churches. Why? Kasi napakahirap naman na Sunday service, nagpipreach si Pastor Bertie, tapos ikaw worker ka, ikaw yung puspos na puspos, tapos yung parang ikaw yung first timer na nung ka lang nahipo. At least dito, we can cry out to God. Pwede tayong umiyak sa Panginoon, pwede tayong lumuhod sa Panginoon na para bang lagi tayong first timer. First timer in a sense na parang doon ka lang ulit nahipo ng ating Panginoon. Kaya sa gabi ito, I believe in my heart na may dakilang bagay na laging ginagawa ang Panginoon sa tuwing ang kanyang mga anak ay sama-samang nagpupuri, nananalangin at sumasamba sa kanyang banal na harapan. Amen! I believe sa ilang buwan na ninyong ginagawa ito, may mga manifestation, may mga miracles, may mga answered prayers, may kakaibang pagkilos ang banal na Espiritu. For God's glory, yung ating pong church sa J.R. Manggahan na ngayon po ay talagang bunga ng panalangin. At alam ko po, ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng sarili-sarili mga church. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. At yun po ay nagpasimula din sa night of soaking, wherein talagang iniluhod at patuloy na iniyak sa Panginoon. Kaya po, walang imposible at mahirap sa ating Diyos. Amen. So, ang ating po title for this evening is Living for Christ in the End Times. Amen. Living for Christ in the End Times. So, ito na po yung mga believers in the end times. Hindi na nga last days hindi na, last hours na baka mamaya last minute na Kaya dapat ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay patuloy na nananatiling malakas. Malakas pa ba? Matatag pa ba? In spite ng mga nakikita at nababasa sa social media. Kaya may katabang mo, talaga lang walang nakitinag meron lang naiinis. Ako minsan naiinis sumasagot. Hindi, sorry. Nakikita nyo naman yung mga friend ko Okay. In Matthew chapter 24, 37 to 39, sabi po dyan, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating, drinking, marrying, and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Blessing in the reading of God's Word. Praise God. So ito po ay mga workers and leaders na, kaya hindi na kailangan pang masyadong ipaliwanag lahat. But we all know that in the days of Noah, habang siya gumagawa ng arko, alam po natin, nag-evangelize din siya. Magsisi na kayo, kumilala kayo sa Panginoon, pero walang naniwala. Kasi darating ang malaking baha. Sabi ng mga Bible scholars, gumagawa si Noah ng barko sa malayo sa dagat, malayo sa katubigan. Pero gawa siya ng gawa. Walang naniwala. Amen. Kaya dumating ang pagbaha, dumating na yung malakas na baha, dahil hindi sila naniwala, ang pamilya lang ni Noah ang naligtas. Amen. So in our generation, dapat po lagi tayong handa. Ano man ang maging sitwasyon, ano man ang maging nakikita natin sa social media kanina. Pastor, daming revelation na naman kanina, no? Pero kahit ang daming revelation, dami pa rin bashers, hindi matapos-tapos. Pero alam po natin na ito ay plano ng Panginoon. Ang isang nagnanais na napakagandang
kinabukasan, hindi pwedeng matatanggap lang sa isang pitik o isang kisap mata. Talagang yan po ay dadaan sa napakatinding proseso. At alam po natin, kumbaga sa panahong ito ay nasa laboring stage na ang ating minamahal na bansa. Amen? At ipapanganak na ang isang napakagandang Pilipinas for the glory of God. Amen! Ang lagi sinasabi, nung sa Pilipinas, through our beloved Brother Eddie, ng mga prophets na dumating noong panahon ng Oroyo times pa, that the Philippines will be the America of Asia. Amen! Excited na ba kayo doon? Na yung katulong nyo, foreigner? Kahit bali-balentong ang inyong English, wala silang magagawa kasi kayo ang amo. You do this, do this, do this, do that. Do that. Throw the river, throw the river. Oh, throw the... Ihagis sa ilog eh. Throw the river. Kill the light. Kill the light. We are so much excited, pero ito yung panahon na may ginagawa ang Panginoon. Ito na yung laboring stage eh. Talagang nagle-labor ang ating minamahal na bansa. Baka mamaya meron nang nag-iisip na, parang ayoko na yata sa JIL. Meron na bang nag-isip? Ha? Meron na ba? Iba yan. Buti pa sa iba na lang na church, tahimik. Yung pang Diyos lang, hindi na pang bayan. Alam na alam po natin, for the glory of God, bago ka naging worker and leader ng JIL for the glory of God, na alam mo na ang JIL Church ay pang Diyos at pang bayan. Kaya kapag ka merong hesitant na, ay gusto ko lang sa Diyos, ay hindi ka pang JIL. Amen. Kasi ang talagang puso, kapag ka binasa kasi natin ang Biblia, God is very much concerned sa nation. Hindi lang siya concerned sa bawat individual. Lagi siyang concerned sa bawat nation during the Old Testament and the New Testament. Kaya nga noong siya ay, nung nag-practice na naisisilang na ang Messiah, ang King of Kings, pinapatay yung mga bata eh. Bakit? Akala ni Herodes, aagawan siya ng trono. Pero iba yung naging, iba yung gustong pagharian ng ating Panginoon. But in reality, God is very much concerned sa bawat bansa, sa bawat nation. Pag binasa natin ang Old Testament, nation. Kahit sa New Testament nation, minamahal niya ang kanyang bansang Israel. At tayo ay mga adopted son and daughters of God. Tayo ay mga hentil. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo inadopt ng ating Diyos, na ngayon ay nagkaroon din ng lubos na kaligtasan dahil sa pagmamahal ni Kristo. Amen? Umalakpak nga ang mga nagmamahal sa Diyos. Kaya walang lalantulan-tutay na ayoko na sa JIL. Sabi ko nga, yung mga umalis na, may mga umalis eh. Yung pastor, sa ibang church may umalis. Kasi makaleni eh. Umalis na dahil na-expose to. Ayaw na, gulo-gulo. Sabi ko, mamaya, for God's glory, alam natin ang tagumpay ay na kay Kristo. Dahil tayo na kay Kristo, tagumpay tayo. Amen? Amen. Kaya lang sabi ko, paano, pastora, pag bumalik, nahalata tuloy, babae yung sinabi ko, usap ko. Sabi, naku, kung na siya bumalik, ayaw niya sa Diyos at bayan, binlak ko na siya. Hallelujah. So, napakalit pa lang na persecution to. Inababash ka lang. Kung ayaw mong mamumblema, huwag kang mag-isip. Kaya ka lang namumblema, nag-iisip ka. Kaya ka namumblema, nagbabasa ka ng mga bashers. Kung ayaw mong ma-stress, di huwag kang magbasa. Wala naman silang maambag sa buhay mo. Huwag kang magbasa. Pag manalangin tayo, alam natin na may gagawin ang Panginoon. Amen? So, ang little pa lang na bashers pa lang. Ang mga apostles ng Panginoong Jesus during the time ng New Testament, grabe yung persecution, hinahagupit, kinukulong, nilalatigo, binabato, kung ano-ano ginagawa, nilalagay
isa, kumukulong. Langis. Lahat yan ay naranasan. Eh ngayon, ito pala. Sabi mo sa akin mo, hello ha? Kung baga sa, parang kalabing pa lang ito eh. Ang sensitive mo, pain ka na. So walang matitinag for the glory of God. Lahat po tayo mananalangin at alam po natin ng ating minamahal na Senator Joel for the glory of God ay hindi gagawa ng hindi na makakapagbigay sugat sa puso ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Okay, introduction. Okay. May tunay na introduction. Sabi po diyan, Jesus said that as lawlessness increases, most people love will grow cold. In Matthew 24 verse 12, he stated that many professing Christians will fall away and will proceed to operate in the persecution of their former brothers and sisters in Christ. In Matthew 24 verse 10, Paul indicates that the same thing when he says that people will be haters of good and that they will therefore be brutal and reckless, revealing those who stand for righteousness. In 2 Timothy chapter 3, 2-5. Ang sabi po doon, sa panahon na ito, talagang magkakaroon na ng paglamig eh. Amen? Sabi nga, sa huling panahon, ang mga mabuti ay patuloy na mas magpapakabuti at ang mga masama ay mas magpapakasama. Sabi mo sa katabi mo, alin ka doon? Amen. It is our choice. Tandaan po natin, the Holy Spirit will not insist Himself. Hindi insist ng Holy Spirit yung sarili niya sa atin. He's done everything. Ang Panginoong Jesus, ginawa na niya ang lahat dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Namatay na siya doon sa krus ng Kalbaryo para akuin ang lahat ng ating mga kasalanan. Now, it is up to you, it is up to us kung tatanggapin natin ang pag-ibig na kanyang inialay. It is up to us kung pakikinggan natin ang banal na Espiritu o iisnabin natin siya. Hindi i-insist ng Holy Spirit ang kanyang gusto. Yung free will up to now ay malaya po nating naipapractice. So sabi po sa verse 12 ng Matthew 24, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngayon, grabe yung kasamaan eh, no? Parang pag nanood ka ng news, hindi pwedeng walang pinatay, walang in Jesus name, kung ano-ano talaga. Pasama ng pasama ang mundo sa panahon ito. Kaya sabi noon, marami ang manlalamig. At hindi tayo exempted bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Sa panahon ito, hindi ko alam kung sino ang may matinding problema. Hindi po exempted kahit mga pastor. Kami po katatapos lang ng matinding problema sa pamilya. Matindi. And in reality, kapag may problema tayo, gagawin mo ang lahat para ayusin yung problema. Amen? Nananalangin ka, pero gagawa ka rin ng paraan, pero ayusin ang problema. Pero tinuruan ako ng God. Inaayos ko. May naging problema sa pamilya. Inaayos ko. Nung huli, napagod na ako eh. The end of the day, I surrender everything to God. Panginoon, ayoko na. Pagod na po ako eh. Hindi ko na kaya. Ang napakasarap po pala, once na ikay nanalangin, itinaas mo sa Panginoon, you let God be God. Hahayaan mo na siya ang kumilos sa problema na meron ka. At kineclaim mo na ang problema na yon ay tapos na for the glory of God. Kapag anumang sitwasyon ng ating buhay, once na ikay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, pag may sunuranin ka, tinaas mo sa Panginoon, consider answered prayer. Amen! For the glory of God, palakpakan natin ang Diyos. Kaya ang daming problema. Sabi ko, Panginoon, darating ang araw, isang araw, lilingunin ko lang ang problema sapagkat ang lahat ay natapos na. And true enough, natapos talaga.
And I do not let anyone, kapag may problema ako, for the glory of God, ayokong nagko-confide sa iba. Hindi ko alam kung ma-pride ako siguro nga. Kasi bakit? Ayoko na kapag na-solve yung aming problema, may bidang iba. Kung may problema, na-resolve ang problema namin sa pamilya, sa Bulacan, sa Tarlac man, sa pamilya mo namin, ayoko may ibang maitas. Kaya ako ang kaya nga solve yung problema ni Pastor kasi ako yung ginamit ang Lord. Somehow, meron din naman ganon. Pero in my life, ang gusto ko talaga, ang bida lang ang Panginoon. Kaya naayos to, kaya naging okay lahat. Walang ibang kumilos kundi ang banal na Espiritu at walang ibang bida kundi ang Diyos. Amen. Kaya sa buhay po natin, wala pong, hindi po, baka ma-misinterpret niyo. Huwag naman niyo ma-misinterpret na bawal palang magpa-pray, bawal pala yung ganito. It is my own principle for the glory of God. Hindi ko lang matatapos ko naman. Dumating ang panahon, wala pa ako sa number 1, 8 yun eh. Di masarap kasi pag ganito, workers and leaders, usapang pamilya talaga to, for the glory of God. Yung iba alam na yung testimony ng pamilya namin. Before, bago kami pumunta ng Cavite, galing ako ng Bulacan, lumipat kami ng Cavite, ang dala ko lang Kuya Pastor, electric pan at saka cassette recorder. Ano yung cassette? Ayan. Ayan. Hindi siya makarelate kasi siya Betamax. Betamax yung tanong. Okay. Parang Betamax, okay. So, lumipat kami from Bulacan to Cavite kasi dito nakapag-work ang asawa ko sa Petron sa may Rosario. May maraming tangke doon. Nag-commute lang. Alam mo yun, lumipat ka ng bahay, nakakommute. Alam mo damit ko lang at saka cassette recorder at saka electric fan. Si Abraham na babae. Si Sarah. For God's glory. Then talagang nagtatrabaho yung mister ko sa Petron. Contractor sila daw, maintenance. Sabi niya, nung ilang, that was 1990. 89. O 1990. Kaya matagal na ako sa Cavite. 1990. Nung pa kami nangupahan sa Sapa, sa Rosario. Sabi niya, dumating siya isang araw, sabi niya, Mami, hirap ako na yung mga langis doon sa tangke, hindi ko alam kung saan itatapon kasi naglilinis sila. Maintenance po sila, nililinis yung mga tangke na malalaki doon sa Petron. Ang dami ko nang nahukay, tinatapon namin yung mga langis. Hindi ko na alam kung saan itatapon. And one day, nalaman niya na ang mga langis na yun, tawag doon ng sludge, naibebenta pala. At tonelada ang binibenta. So doon kami nag-umpisang pinayaman ng Panginoon. Mayaman talaga yung asawa ko. Pag mayaman ang asawa mo, mayaman ka rin. Pag may pera yung asawa mo, pera ko yun. Pagka may pera ako, pera ko yun. So dumating talagang for God's glory, pa ako noon, nasa worship team, kasama ko si Kuya Dorante. Dumating ang time, that was 2018, parang 18 yata. 2008, biglang nawala na yung project. Basta maraming istorya, basta mayaman yung asawa ko. Saka nakakita ko naglalaba ako ng washing machine. Habang may lumulutang. Ang dami. May himala! Habang naglalaba ako, ang daming lumutang. Libo-libo. May himala! Grabe yung washing machine to, may himala! Sabi ko sa asawa ko. Alam na niya kasi kasama na siya ni Lord ngayon. Daddy, may nawawala kang pera?
Wala naman. May himala talaga. May himala talaga. Wala naman siya nawawalang pera. Eh kasi nga marami siyang pera. Kaya hindi na niya alam. Alam niyo ba yung mga pera-pera niyo? Kaya sabi ko, may himala talaga. Pero siyempre, Christian ako eh. Nasa worship team nga ako eh. Siyempre, nakonsensya ako. Pinali ko na may konti. Pinakita ako. Pinalaban ako eh. O, eto. Kasi nakonsensya ako eh. Wala naman daw siyang ano eh. Eh baka ano. Para konting hap-hap. Binigay ko lahat eh. Anyways. Tinawag tayo ng Panginoon para maging mawak ng outreach pa before tawag eh, outreach sa Pabahay 2000 sa Tropical Village. For God's glory, talagang lahat na gamit doon kami bumili. Mayaman yung asawa ko eh. Kapag ka mayaman ka, hindi mo masyadong kailangan mag-pray. Tama? Hindi na kailangan, Lord, kailangan bumili. Hindi, kung pwede yung asawa ko eh. Hindi ba naman, lahat na gamit siya bumili. Isang araw, nag-pray si Nay Norma. Nakakilala ko yung Norma. Darating ang araw na masasait ang inyong mga at tinawag niya, batis! Parang kay Elijah na, decide yung batis eh. Eh, nandun ako, nag-pray siya, nakikita, Jesus! Jesus! Hindi ko natanggap. Jesus! Hindi mo nangyayari sa akin. Gusto na nalangin ako, hindi ko alam masyadong tumating sa puso. Kaya nung nagpa-pray na, Lord, alam mo na po, faithful title kami po ang bumili, hindi naman po kami hindi kami maramo, kami ang bumili. Pero inalang ng God. Sumaigya yung batis. Hindi na na-renew yung project ng asawa ko sa Petron. Walang work, walang project. Yung bahay namin, foreclosed na. Dalawa yung bahay namin magkatalikod. Dalawang foreclosed. Ano nag-pray ako noon? Alam ng mga kapitbahay ko na pastor ako eh. Tapos eh, malalagyan yung bahay namin foreclosed ng pag-ibig. And then we pray. Patuloy pa rin kami sumasama. Ang maganda doon, wala isa mang workers in the church na nakaalam. Nag-aaral pa yung mga anak ko ng college. Walang nakakaalam na namumblema kami financially. We just cry out to God. Wala kami sa Panginoon. Wala nakakaalam na pag nag-bibig, wala nag-bibig sa iyo eh. Praise God! Praise the Lord! Ang mabuti ang Panginoon! Ang Diyos ay Diyos na nagpapala! Walang nakaalam na foreclose na yung bahay namin, na talagang said na yung aming finances, nakakotse nga ako, for God's glory. Pero habang nag-drive ako, nagkantansa ako kasi baka magtatala ko ng gulong, anything happen, wala ako dalang pera. Talagang gas na gas lang. And for God's glory, yun po yung sinasabi ko na hindi ako nagsasabi talaga. It is only to our God. Pati pamilya namin, walang nakakaalam. Pamilya talaga. We cry out to God. Or close na. In 1 month time, papaalisin na kami ng bahay. Mahigpit ang pag-ibig ngayon eh. Pero ano po, through prayer, parang testing of faith lang talaga. Habang kami nananalangin na nanampalataya sa Panginoon, one day, nagkaroon ng project ang asawa. One-time project. Hindi lang nabayaran yung utang na fully paid namin yung aming bahay. Amen! That is the word of God. Dahil sinasabi ko mo, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, walang imposible at mahirap sa Panginoon. Amen! Kaya po, magtiwala tayo sa Diyos. God is working. Sa panahon na natutulog ka, sa panahon na nag-aalala ka, pero once na ikaw ay nanalangin at nagtiwala sa Panginoon, may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ang sarap pong mag-share kapag naranasan mo na. Kaya siguro, ipinaparanas ng Lord sa mga lingkod niya yung ganoong mga sitwasyon. Why? Kasi masarap magturo kapag ikaw mismo naranasan mo ang himala ng Panginoon. Amen! Amen! Kaya ngayon, matindi yung pinagdadaanan mo, you are making a big testimony in your life. And someday, magagamit yan
as you teach, as you share, nag-glorify ang Panginoon sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya minsan, magandang magturo ng walang PowerPoint hindi halatang hindi mo natapos. Praise God. What then are those of us who love Jesus to do as we face a rising wave of ridicule, harassment, and persecution for our faith? How shall we live for Christ in the end times? Okay? End times na talaga. Grabe na yung persecution. Pero sabi ko nga, hindi pa naman tayo binubunutan ng kuko. Napakahirap na, no? Yung minsan, nasa church ako, medyo mahaba yung kuko eh. May lumapit sa akin na mahaba ang sapatos. Nahabot, yung kuko ko, bumaliktad. Hallelujah, praise the Lord. Napakasakit na eh, yung pagbubunutan ka ng kuko. Wala pa naman tayong gano'n na nararanasan ng persecution. Kaya po, magpakaayos na po tayo. Huwag nating hayaan na kasama pa tayo maiwan tayo sa rapture of the church. At makakasama tayo doon sa mga hahabulin ng 666. Dapat 100% sure ka na kasama ka sa rapture of the church. At kung mauna yung pag-uwi mo kay Lord, dapat siguradong sa piling ka ng Panginoon uuwi. Amen? Okay, so number 1, living for Christ in the end times. Number 1, para tayo ay talagang ang uwian natin ay Kristo. Order your priorities. The starting point is to review your priorities and make certain that God is first in your life. Be honest with yourself. Totoo ba na si Kristo pa rin ang nangunguna at una sa buhay mo? Hindi una ang Facebook, hindi una ang mga telenovela. Uso pa ba TV? YouTube din, no? Parang nandun na lahat. Ask yourself this question. If God were to give you the opportunity to make one request, what would it be? What would you ask? Money, power, fame, or success? Kung meron kang, parang ginawan genie, no? Pero hindi genie si God. More than ang kayang ibigay ng Panginoon. Ano ang kaya mo at gusto mong hilingin sa Diyos sa oras na ito? Si Solomon, ang hinigin niya ay wisdom. Pero si Haring David po, ang kanyang hiningi, ang sabi doon, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Amen? Ang gusto niya, makaliig lang ang Panginoon eh. Talagang number 1 at top priority ni Haring David ay ang ating Panginoon. Kaya natagurian siya, the man after God's own heart. Bagamat minsan sa kanyang buhay, siya ay naging pasaway, pero sa kanyang puso, ang Panginoong, ang Diyos lamang, ang kanyang number 1. Tanong mo yung katabi mo, sino ang number 1 sa'yo? Okay. Si Senator Joel Boy. So, above all else, talagang ang number 1 lang natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Ang ating Diyos. Number 2, mabilis lang po ito. Stand on the Word. The Bible says that the end times will be an age of deception. In Matthew chapter 24, verse 24, ang sabi po diyan, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. At pati mga hinirang ng Diyos ay pwedeng mag-deceive, lalo na ngayon. Open na open ang YouTube, pwede tayong makinig ng kung ano-anong teaching. Kaya minsan, nakikipagdebate na sa pastor eh. Kala mo, magagaling na eh. Wala namang problema magaling kayo eh. Baka nga mas magaling kayo sa amin. Pero ang mahalaga po, hindi tayo lalabas sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Huwag po tayong during the time, Pastor Ferdy, nung Kuya Ferds, nung wala ka pa sa nasa area 21 pa lang dati. Merong isang nag-EGR. Hindi pala naniniwala sa Trinity.
Ang tagal mo, worker na ng church, hindi naniniwala sa Trinity. Sabi mo nga sa katabi mo, baka ikaw hindi naniniwala sa Trinity. Pero worker ka na, dapat maniwala ka sa Trinity. Amen. So maraming katuruan na ililigaw tayo. Katuruan na hindi naman na kailangang humingi ng tawad sapagkat pinatawad ka na ng Panginoon. Napakahirap po noon. Paano nang sinasabi ng Biblia na in the book of Revelation, kung nakapag tayo ay iba-blot out yung ating mga pangalan kapag hindi tayo na maging matino. Sabi sa katabi, matino ka ba? Dapat matino tayong Kristiyano. Amen! Walang pa nga yung mga matinong Kristiyano. Amen! In the fulfillment of that prophecy, we are today being bombarded with false but alluring religious system offered by the Christian cults. Kristiyano pero kulto. Sabi nila, ayan mga JIL, nasasabihan na tayong kulto. Sabi mo, papayag ka ba nun? Sa book of James, hindi ko alam matagal ng James, sabi mo, ipakita mo sa akin kung sino ka at ipapakita ko kung sino ako. Yung aking reliyon, ipapakita ko kung sino ako sa aking lalaki. Hindi pagalingan eh. Dapat makita sa ating buhay yung ating testimony, yung ating pananampalataya. Hindi yung pagalingan. Tingnan mo. Sige, sabihin mo kung anong pananampalataya mo. Sasabihin ko na naman ang pananampalataya ko through my actions. I think in the book of James. Hallelujah. Most professing Christians are seeking ducks for spiritual deception because the average Christian is not certain that what he believes. And even when he's able to articulate a belief, he usually does not know why he believes in. Yung mga average Christian, siguro wala nang average Christian dito, mga articulate na tayo. Amen. Above average na tayo for the glory of God. Hindi na tayo maliligaw. Amen. Ang pinakamahirap yung uma-attend ka na ng pagkatagal-tagal, hindi mo naman talaga alam kung anong pananampalataya meron ka. Sino kaya ito? Yung pinanganak, born again na. Sino ba dito yung pinanganak na born again na? Nanay niya, born again, tatay niya, born again, lola, born again, kaya siya born again na rin. Nakikiborn again. Baka mamaya, yung mga anak natin, hindi pa totoong born again. Sumasama lang sa church, kasi nakasanayang sumama sa church, pero hindi pa alam ang tunay na pananampalataya. Hindi nga alam kung paano siya na-born again. Kaya bago tayo mag-disciple na kung sino-sino, alamin muna natin yung ating mga anak kung totoo bang mga born again, kung totoong tinanggap si Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kaya mahirap yung, paano ka na born again? Born again po yung mami ko, yung daddy ko, yung lolo ko, yung lola ko. Born again po ako. Be sure, mga kapatid, na totoong tumanggap ang ating mga anak sa ating Panginoon. Amen. Number 3, believe in the power of God. There is no way we can cope with the devil of the end-time society in our own strength. Anyone who tries to do so will be defeated. Our only hope is to turn to God, who is alive and well, who is still on the throne, who hears prayers and answers prayers, and who still perform miracles. Amen. Ang Diyos po ay Diyos na gumagawa pa rin ng himala sa ating kapanahonan. Hindi po siya yung Diyos ng naitala sa Biblia na hanggang doon lang. No, until today, God is performing miracles. Amen? Katulad nung naranasan namin, matindi po yun. Sabi ko nga, ano ba yan? Sabi ko nga, kanina, kapag ka mayaman ka, ay hindi mayaman, maraming pera, hindi ka masyadong kailangan mag-pray eh. Kapag may nasira akong appliance noon, dahil may pera yung asawa ko, pag may nasira, hindi ko kailangan mag-pray. Bili ng bago.
Naranasan niyo na ba yun? Sino yung maraming pera dyan? Kapag may nasira, bili ng bago. Pero dahil nga dumaan kami sa testing, nasira yung aking washing machine, ang hirap paglaba. Yan ang pinaka-ayaw kong trabaho. Pag-planchain muna ako, pero ayaw maglaba. Nasisira yung hands ko. Natuturo ko manalangin eh. Hindi gumana yung aming washing machine. Ano siya automatic. Kasi nga mayaman yung asawa ko bago siya nasain. Ngayon, automatic. Nag-error. Yung pag nag-error, ang hirap ng pabalikin sa normal eh. Natuturo mag-pray. Nilay-hands ko yung washing machine. Kurang pinuksan. Gumana. God is a God of miracle. Akala lang natin sa malalaking bagay gumagawa ang Diyos. Sa ganun ding bagay, naranasan ko na ang Diyos ay Diyos ng himala. Maraming taon na nagamit ko pa. Kaya nung nagkaroon ng project ulit yung asawa ko sa biyaya naman, nasira ulit. Sinubukan ko ulit mag-pray. Hindi na gumana. Sabi ni Lord, may pera ka na, bumili ka. God is a God of miracles. Amen! Amen! Gumagawa ng himala ang Panginoon. Kahit sa maliliit na bagay, gumagawa ng himala ang ating Diyos. Hallelujah. In Luke chapter 1, verse 37, ang sabi doon, for the word of God will never fail. Hindi tayo i-prepare na salita ng Diyos. Hindi kumukupas ang pangako ng Panginoon. Pag sinabi niya, gagawin niya yon. Amen! In James chapter 1, verse 16, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Kapag ka nanalangin ka at nanampalataya ka, i-claim mo na. Kaya nga sabi ni Sister kanina, I believe, I receive. Minsan magaling lang tayo sa I believe, I receive eh. Pero kapag actual na, nakikita na yung mga problema, I believe, Lord. Yung receive, hindi na matanggap, hindi na makuha. Bakit? Kasi nakikita yung realidad. Kapag sama-sama tayong ganito, nag-activate yung faith. Amen. Ang lakas ng faith natin pag sama-sama na eh. Pero pag umuwi na ng bahay, nakita mo na yung scenario, the reality of life. Ang hirap, i-activate ulit yung pananampalataya. Kanina, nakaarangkada ka na eh. Nakakwarta ka na eh. Nakakinta ka na nga eh. Pag-uwi mo ng bahay, para kang si Super Mario, na natititang lumiit ulit Hallelujah. We must activate our faith. Amen. Kahit po nakikita natin na yung napaka-imposible, but because you believe, you know that you will have it in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And in Mark chapter 6, basahin ko po sa Tagalog. Mark chapter 6, verses 1 to 6. Sabi doon, umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila saan niya natutunan ang lahat ng iyan. Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpintero, anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Nagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala, roon maliban sa isang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nila maniwala sa kanya. Minsan nga naisip ko paano kaya kung si Jesus Christ na buhay tayo sa panahon ni Jesus, kapitbahay mo sila? Kapitbahay mo si Maria at saka si Jose, doon ka pa nagpapagawa ng mensa mo.
Tapos biglang ipinanganak si Jesus, no? Eh si Maria, best friend mo pa, kaibigan mo pa, no? Pero hindi siya marites. Kasi badal siya. Pinagpala sa babaeng lahat. Ang hirap, no? Kaya, praise God, we are born in this generation. Ang hirap mo, kapitbahay mo, paniniwalaan mo na anak ng Diyos. Even me, sabi ko, parang ang hirap mo na, kapitbahay ko lang to, tapos biglang siya yung Bisaya. Kung di ka lang din talaga magsasubmit sa Holy Spirit, mahirap ang nalala. And today, nasa generation po tayo na very visible po ang Biblia at naitala ang lahat. Hindi na po kailangan mag-doubt sa himala na kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Next po, believe in the power. Okay po. Praise God. Number 4, persist in prayer. One of the greatest blessings God has given believers is a supernatural communication. God cares for us personally. In 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. And He desires to communicate with us because He loves us. He earnestly desires our fellowship. Hallelujah. Ang God po, kung merong pinaka-sweet dito sa planeta, walang iba kundi ang Diyos. Kung meron mang pinaka-sweet, walang iba kundi ang Holy Spirit. Kahit nasasaktan mo siya, lagi pa rin siya nakabulong sa iyo eh. Kinukorek ka, minamahal ka, kaya wala pong iba pong higit nagmamahal sa atin kundi ang ating Panginoon. At siya po ay isang sambit na panalangin sa bawat isa sa atin. Hindi po malayo ang Diyos. Amen. Sometimes, God allows na parang kapag nagpupray tayo, parang ang dry, parang ang layo ng Panginoon. Why? Para mas hanapin natin siya. Para mas lalo tayong manalangin at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Minsan kasi yung prayer, yung last resort natin eh. Gagawin natin na kaya natin bago tayo dumulog sa Panginoon. Pero ang napakaganda pong maging practice, bawat mananampalataya ng Panginoon, una sa lahat lagi ay panalangin. Hindi yung nagplano ka na. After mo magplano, at saka mo sasabihin, Panginoon, ito po yung plano ko, paki-approve po. Para kang mga flood control Pinlano na plinan, saka nagpapa-approve na lang. Hindi. Bago tayo magplano na nanalangin ka, Panginoon, guide me kung ano po ang dapat kong gawin. Habang ikaw ay nagagawa ng plano mo, may guidance ka ng Holy Spirit. Isa kasi ginagawa natin na lang na taga-approve si God. Lord, ito po ang gusto ko, paki-approve po. Hindi eh. Dapat, before anything else, mag-seek tayo sa will ng Panginoon. And then, He will guide us kung ano ang ating gagawin. Hindi po siya yung pang-approve lang. Hindi pang flood control project. Ang God na i-approve, no? Bago ka gumawa, bago ka kumilos, ano man ang gagawin, prayer muna. At kapag ikaw ay guided ng Holy Spirit, alam mo na tama yung ginagawa mo. Amen. In James chapter 4, verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. In John chapter 4, verse 23, yet a time is coming and now has come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Amen. Masarap po na dito sa lugar na ito, as we worship God, talagang tuon na tuon, napiplease natin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? So, let us persist in prayer. Ano man ang ating pangangailangan, idulog natin sa ating Panginoon. Number 5, rely on the Holy Spirit. We need to understand that the Holy Spirit is a person. He is the supernatural presence of God. The Word calls us to be filled with the Spirit. Lagi tayo puspos ng banal na Espiritu. Amen. Paano ba maging puspos ng banal na Espiritu? Simple lang. Pero ang hirap gawin, Bible reading, prayer, worship, and living a life that is pleasing to God. Minsan doon tayo bumabagsak sa a life that is pleasing to God.
Talaga bang ang buhay mo ay nagbibigay lugod sa Panginoon? Lagi ko narinig kay Father Eddie before eh. Sabi niya, magpakatino na tayo. Maging matino tayo na Kristiyano. Amen! We need to understand that the Holy Spirit is a person. He is the supernatural presence of God. Ang Diyos mismo, siya ang Panginoong Jesus, naluluklok sa kanan ng Ama. Ang Diyos Ama ay naluluklok sa kalangitan. Wala pa po sila dito. Ang nasa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya, minsan narinig yan, I can sense the presence of God upon her. It is the Holy Spirit. Hindi pwedeng, andito ang Panginoong Jesus. Minsan andito ang Panginoong Jesus. Wala pang second coming. Ang sumasa atin ay ang banal na Espiritu. Wala pa si Jesus. Kasi kapag dumating dito si Jesus sa ating kalagitnaan, second coming na yun. Rapture na yun. Amen. So si Jesus hindi bumababa. Hindi pa siya bumababa. Ang sumasa atin ay ang banal na Espiritu. Amen. Kaya, kapag kapuspos ka ng banal na Espiritu, meron kang self-control. Yung fruit of the Holy Spirit, ay nararanasan mo. Amen. Nawa, wala ritong magbabiral na nagkagit-gitan lang sa kalye, nakipag-away. Ngayon pa naman ay usong-uso ang video. Baka may, si brother, ano yun o? Viral! Nakikipagkagalit dahil sa parking! Ngayon, ang naging katwiran ko na lang, minsan talaga nakakagalit-galit ka na natin, mga kasingit-singit na walang ayos na ayos mag-drive. Nakakainis din talaga. Pero minsan, kapag yung maharurot singit na sige, sabi, siguro mag-CCR na siya, kaya mag-speech na mag-drive. Kaya yun lang ang nakatwiran ko kaysa mainis eh, no? Kasi talaga naman, ang daming kainis-inis. Kaya na sinasabi na si Catherine Pullman, sabi po ni Benny Hinn, yung buhay ni Catherine Pullman, hindi na siya napupunta sa prayer room eh. Because her life is a prayer. Yung buhay niya mismo, panalangin. Kaya sabi ko, hindi siguro siya nagdodrive. Kasi hindi niya naranasan mainis. Hindi siya nagbabasa ng social, wala pa naman. Buti na lang wala ng social media. Ako nga, minsan gusto ko nang mag-log out. So, ayoko nang mag-social media, kaya lang kailangan supporta ng Senator Joel. Ayoko nang mag-Facebook eh. Kundi lang may mga birthday na dapat batiin. Kasi minsan, si Pastor, hindi mo lang pinag. Ako, parang ang sarap manahimik ulit at magbalik sa planetang wala pang social media. Yung tahimik pa ang mundo. Na ang pinapakinggan mo lang eh si Matar. Si Matar. Kasama niya si ninang niyang si Eng-Eng. Ang sarap parang maging primitive ulit. Nakaka-stress ang buhay. Pero salamat sapagkat ang banal na Espiritu po ang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. In Ephesians chapter 5 verse 18, sabi doon, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Tapos po tayo ng banal na Espiritu. Yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, gentleness. Huwag po nating iiwanan. Amen. Hindi ko lang kung sino nung ating ka-encounter, may nagsabi na, kung pwede lang na minsan, tanggalin muna yung banal na Espiritu. Kaya minsan kapag sumasagot din minsan ako sa mga bashers Pero maganda naman. Kaya minsan meron na bashers.
Binulugan ng aking coordinator. Masarap, sumasagot ka na. Pero maganda naman. Nasabi ko yata, bakit? Matalino ka. Ang friends kasi ko alam mo all-knowing. Hindi naman nila alam ang totoo. Hallelujah. Number 6, practice tough faith. Faith comes easy when everything is going smoothly. When there is good health and prosperity, it is easy to praise the Lord. The test of faith comes when all the circumstances of life turn sour. This calls for the practice of tough faith, the kind of faith that is not dependent on circumstances. Dapat po yung pananampalataya natin, hindi nakadepende sa pangyayari sa ating buhay. Kapag masaya ka, taas-taas ng faith mo. Kung baka praise the Lord ka, lakas-lakas. Pero kapag hindi na problema mo, hindi ka, ang pananampalataya po, minsan kakala natin ang pananampalataya, ay, ang ganda ng bahay niyan. At sila Biskaya pala, ang ganda ng pananampalataya, ang daming mga sasakyan. Hindi po doon ang basihan ng pananampalataya. Amen. Ang basihan ng pananampalataya, hindi, ay, si kapatid ni buti pa yung kapatid ko ngayon eh. Nakapatiran na to, ang laki ng bahay, ganda ng sasakyan. Ang taas siguro ng faith. Eh ako, ginamit naman ang buhay ko. Hindi po basihan ang material na bagay sa antas ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay nakikita sa panahon na may pinagdadaanan ka. Na kapag may sakit karamdaman ka, nandun pumapasok yung pananampalataya, nananalig ka, nananampalataya ka sa salita ng Diyos in 1 Peter 2:24 at napakaraming pang salita sa Biblia in Isaiah 53 and even in Exodus na ang Diyos ay nagpapagaling. Na kapag may pangangailangan ka, doon papasok ang salita ng Panginoon that God will supply all our needs. Hindi sinabi ng Panginoon na kapag na-born again ka, wala ka ng pangangailangan. Kundi ang pangako ng Panginoon, He will supply all our needs. And that is faith. Hindi yung, ay mayaman, ang taas ng pananampalataya, ang daming pera. Hindi eh. Kung kakaunti ang pera mo ngayon, lagi kong sinasabi yun eh, kung ang magkaka-fellowship sa wallet mo, si Rizal, si Bonifacio, yan, si Rojas, si Osmeña, darating ang panahon. Kakanta ka ng tulad ng mga agila, tayo ay lilipat. Puro agila ang laman ng wallet mo. Yung iba naman kasi, binayayaan ng Lord ng maraming agila, walang ginawa kundi paliparin. Ayaw hayaang lumimlim. Gusto pinapalipad. Hayaan mong lumimlim. Ang pera hindi mo inaaway. Na kapag may pera ka, galit na galit ka. Kung saan mo dinadala, pinapamigay. Hayaan mo yung pera, lumilimlim. Amen? Hindi yung kapag ka meron kang agila, gusto mo lumipad ng lumipad. Puro ka milk tea. Puro ka pizza. Kaya ganyan katawan mo. Hallelujah. So in Philippians chapter 4 verse 67, do not be anxious about everything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And God of peace will transcend all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. In everything, trust in God, in prayer, in petition, with thanksgiving. Salamat sa atin sa Panginoon. Truly, God is an amazing God. He is working upon our lives. Amen. May ginagawa ang Panginoon. Huwag po tayong nakatingin sa anuman yung sitwasyon natin ngayon. Lampasan natin yan. Ang tumingin tayo kay Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen.
Kasi kapag din tayo nakatingin sa mga nangyayari sa ating buhay, manloloba tayo, nakaka-disappoint. Kapag tinitingnan natin yung mga bashers, nakaka-disappoint. Pero ang tinitingnan ko dito, Lord, may gagawin ka sa bansang Pilipinas. Amen. Nawawala tayong mga corruption. Sabi ko nga, nagkaroon tayo ng opportunity na makabakasyon ng konti sa ibang bansa Sana all. Sabi ko, alam niyo, na ano yung puso ko, sabi ko, mas maganda Pilipinas pa rin. Ang tataas ng building nila, puro building. Puro sila doon nakatira sa building. Tayo sa nakatira. Maganda ng bahay natin, mayroon tayong mga garden, mayroon tayong garahe, may kalsada. Sila puro sa building. Mas mayaman ang Pilipinas. Amen! Mas maganda kung wala na talagang mga kurakot. Kaya mga kurakot na yan, ipanalangin natin, patigil na talaga. In Jesus' name! Wala silang koron. Wala silang Palawan. Wala silang Bohol. Wala silang Smoky Mountain. Hindi, wala. Hindi kasali yun. Napakaganda ng Pilipinas compare sa ibang bansa. Kompleto with our natural resources. Kung hindi lang talaga kurap yung Pilipinas natin, hallelujah, napakaganda. Ang dami pala nating pera. Billion. Samantalang ako, minsan nag-iisip ako, magkukumit ba ako o magdadala ako sa sakit. Kasi ako lang malakas. Kitipid ako. Ito, Jesus name. Ang dami palang pera ng Pilipinas. Na kung talagang nailagay sa mga tamang project, napakaganda ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hindi pa huli sa Hong Kong, hindi pa huli sa Singapore, hindi pa huli sa Vietnam. Amen! Kaya yung nangyayari na ito sa Pilipinas, huwag tayong bibitin sa panalangin. Alam po natin na magaganap ang dakilang prophecy ng Panginoon sa ating minamahal na bansa. Amen! Hallelujah! True faith, true faith! Kaya walang bibitaw, walang manglulupay-pay, walang aalis sa JIL, hindi ka kasama kapag ka pinagpala. Keep an eternal perspective. Malapit na matapos. We are to be in the world, but not of the world. In John chapter 17, 11 to 16. That is a difficult principle to follow. Ang sabi po dyan, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name and the name you gave me, so that they may be one as we are one. So, huwag tayong umayon sa mundo na ito. Amen? Minsan kahit nakakagalit na, stay firm. Makita natin na tayo ay mga tunay na mga born again. Yung ano na tinatawag sa JIL. Hindi nila alam, nilalabas natin nila ang salita ng Panginoon, ang name ng God. In John 17 verse 16, they are not of the world, even as I am not of it. Hindi tayo ay mga tagalangit na stranded lang sa mundo. Amen. At walang lalabas sa mundong ito na buhay. Pag lumabas tayo dito sa mundong ito, patay. At siguraduhin mo, yung pupuntahan mo sa piling ng Panginoon. Amen. Amen. It is easy to get our eyes off the Lord and focus instead upon the world in which we live. The daily demands are so pressing that we conform to the world's language, dress, entertainment, and values. Kaya po, ang lakas maka-influensya ng social media. Ngayon, yung mga kabataan, darating yung panahon na hindi ka na pwedeng mag-mix ng Tagalog, puro mga Inglesero, mga Inglesera. Yung mga pamangkin ko, nakatira po kami sa gitna ng bukid, English ng English. Okay lang sana kung English ng English, kung matamos ilong. Ang hirap yung English ng English ka. Okay.
So number 8 and the last one, look for Jesus. Most Christians know so little about Bible prophecy that they cannot get excited about the Lord's return. How can you get excited about an event you know nothing about? Ignorance produces apathy, and apathy about the Lord's return has tragic consequences. Isa ang alam lang, mag-church, alam ang God ay nagpapala, alam ang Diyos ay nagpapagaling, pero yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi masyadong binibigyan ng tuon. In reality, kaya po tayo sinisikap na magpakatino, magpakaayos na manampalataya ng Panginoon kasi ito yung ating nilook up. Yung feeling natin, yung ating pag-uwi sa feeling ng Panginoon. Amen. Kaya po, tingnan natin maigi. Baka mamaya, ang alam lang natin ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapala. Minsan, nandun na yung culto nung doon na lang umiikot. Dapat po, all-knowing din tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. It robs us an eternal perspective and it destroys any sense of urgency about teaching lost souls. It also determines a powerful motivator for the Holy Spirit. When a person comes to truly believe that Jesus is returning and may return any moment, that person will be motivated to holiness and evangelism. Kapag alam mo na darating na ang Panginoon, it will lead us to live a life that is pleasing to God. Holiness. Sabi nga po natin, holiness. Holiness. Dapat po namumuhay tayo ng may kabanalan. Amen. Na kapag nagagalit ka na, paano bang magalit ng banal? Nakakainis ka. Gusto nakitang sampal. Magalit ka, yes, pero hindi sa tao, sa kanyang ginawa, at huwag mong hayaan na tumagal. Ang tagal-tagal na, hanggang ngayon may sama ka pa rin ng loob. Ang tagal-tagal na, ayaw mo pa rin siya makasalubong. Tapos sasabihin mo, pinatawad mo na. Ang tunay na holiness ay napakalalim po. Hindi siya pwedeng maskara na isinusuot lang. Ito po yung buhay na meron tayo sa harapan ng Panginoon. At lantad ang ating buhay sa harapan ng ating Diyos. Mahirap pong madatnan tayo ng Panginoon na marami pa tayong dala-dala. Baka hindi ka makasama. O hindi ako makasama. Amen. So ang pagiging banal po, hindi po pwedeng huwag tayong nagpo-point out lagi sa iba. Kasi minsan magaling tayo, manuro kasi mas banal ako kaysa dyan Mas minsan, ang tinitingnan natin, yung diferensya ng iba, at tinitingnan mo na mas magaling ka kaysa sa iba. Ang napakaganda, ako po nung una-una po akong coordinator ng San Francisco. San Francisco, kami yung San Francisco nung araw, yung church sa San Francisco. Sabi na, Pastora, napakabait mo naman kasi. Bait-bait. Ang dami pumupuri sa akin, bait-bait ko. Pero nung naging pastor na ako, hindi na ako masyado mabait. Pero kapag nasa bahay na ako, sinesearch ko yung sarili ko. Panginoon, sabi nila mabait ako, ikaw po, Lord. Ano po ako sa inyong harapan? Napapasiyasit ako sa harapan ng Panginoon. Hindi ko mo nababaitan, madaling magbait-baitan. At lagi ko sinasabi, ako bait-baitan din ako. Kasi kahit galit ako, I am a great pretender.
Karakter ko yun, ugali ko yun na pinakamahirap kong inalis. Lagi ko sinasabi, pag tinanong niyo ang magulang ko, kung sino pinakamabait na anak, sasabihin ako. Bakit? Hindi ako sumasagot. Hindi ako panasagot. Pero yung puso ko galit. Pwede lang patayin sila sa langit eh. Hindi ako umikibo. Pero ang tagal mawala ang galit ko. Kaya akala ng iba mabait ako. Kasi, meeting aso. Pero deep in my heart, galit ako. At yun yung talagang isinuko ko sa Panginoon. Kaya hindi ko nakikita natin okay. Pero okay, no. Marami pa rin heartaches marami pa rin pains na dapat talagang isuko sa Panginoon. At huwag tayo maratnan ng Panginoon na ganun ang estado ng ating mga puso. Hallelujah. So in John chapter 3, 2 and 3, so kapag tayo po ay nilulook up natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, na mamotivate tayo na mabuhay, na may kabanalan, at patuloy na magdala ng marami pang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. As my conclusion, a spiritual mirror. Sabi po ng Paul provides us with spiritual mirror for the end time conduct. He says we are to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. In Titus chapter 2, 12 and 13. Praise God. So, this evening, hindi ko alam kung si Boy Abunda pa may pinapaharap pa sa salamin. But tonight, we will look into a mirror and tingnan natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kapag ba tumingin ka sa salamin sa oras na ito, are you walking in the center of God's will? Sa panahon bang ito, lumalakad ka pa rin ba sa kalooban ng ating Panginoon? Have you ordered your priorities to put God first? Si Jesus pa rin ba ang laging una sa buhay mo? Are you standing in the Word of God, testing everything by it? Yung mga salita ba ng Diyos na ating pinangahawakan ay patuloy po nating isinasapabuhay at nananampalatayang magaganap sa ating mga buhay. Do you believe in a personal, caring, and all-powerful God who hears prayers and answers prayers and still perform miracles? Nananampalataya, naniniwala pa rin ba tayo sa himala ng ating Panginoon? Are we all relying in the power of the Holy Spirit? Ang sarap pong mag-confide sa Holy Spirit. As we pray, Holy Spirit is a person. Is a person. Pwede tayo mag-confide sa banal na Espiritu. Kapag masaya ka, ang sarap-sarap as you pray, Panginoon, Holy Spirit, I'm so blessed today. Masaya-saya ko po for an answered prayer. And if you are in despair, you can cry out to the Holy Spirit, I'm in pain. Nasasaktan na po ako. I can still remember, Pastora Jeanette, yung sunod-sunod yung kanyang problema sa pamilya. In her prayer, sabi niya sa Panginoon, Lord, tama na po. Hindi ko na po kaya pag meron pang kasama. Kapag masyado na tayong nasasaktan, nabibigatan, nahihirapan, pwede natin sabihin sa kay God, God, stop na po. Hindi ko na po kaya. We can cry out to God. Pwede tayo maging transparent sa banal na Espiritu. Sabi natin, Lord, hindi ko na kaya. Tama na po. And true enough, ang Diyos ay dumidinig sa ating mga panalangin. Tonight, wala naman pong exempted sa mga pagsubok ng buhay. But the Word of God is true.
anyone, and that is our theme for this month, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nananawagan ng Panginoon. Ang tao, isang pag may kailangan ka, isa, dalawa, tatlong beses, pagbibigyan ka. Pero kapag madalas na, mahirap na lumaki. Pero ang Panginoon, hindi napapagod nakatagpuin at pagpalain ang bawat isa sa atin. Amen. Tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Ang sarap lang na sa gabing ito, ano man ang mangyari, ang sasabihin natin sa Lord, Lord, I am forever yours. Sa Diyos at sa Diyos lang po tayo. Amen? Ano man ang idulot ng mundong ito, hindi po tayo hihiwalay. Hindi po tayo bibitaw sa ating Panginoon. Let us sing this song for your prayer. Hallelujah. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love endures forever. Till the end I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. With always into blessing, Lord, have your way in me. Let my will yours be done. Here a thousand days cannot compare to one day in your glory. Holy now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. I give my only God.
touch God. One in your cause. Hold me now and Yes, never. this is our prayer. My Jesus, my precious Savior. Just the instrument plays. Hallelujah. Ura ba 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 ba. Ura ba 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 ba. We long for your touch, God. We long for your touch. Ura ba 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 ba. One touch from you, God, and we will be healed. One touch from you, God, and we will be healed. Tonight, be open. Be open to the Holy Spirit. Be open. La, 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 ba, ba, ba. Be open. Ooh, la, 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 ba, 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 la, 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 la. Chika, la, 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 oh God. Holy Spirit, we look for your touch. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we long for your presence. Ooh, la, 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 la. La, 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 la. Chika, la, 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 Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Open up your heart tonight. Oh, hallelujah. If there is any reservation in your heart tonight, surrender all to Jesus. Surrender all your pains. Surrender all your worries. Surrender everything into His throne tonight. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. We long for your touch, Holy Spirit. Hallelujah. Be ready now to be ministered by the Holy Spirit. Can we all bow down in the presence of our God tonight? Ura ba 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 ba. Shikara ba ba shikara. Oh, touch Holy Spirit. Oh, just allow the Holy Spirit to touch you tonight. Just allow the Holy Spirit to minister unto us. Shikara ba 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 ba. Ooh, hallelujah. Shikara ba 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 ba. Hallelujah.
Without the instrument. Just to speak in new tongues right now. Come on, church. Speak in new Thank you for your holy visitation tonight. Hallelujah. Let us worship our God. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, we bless you, God. How great thou art. Hallelujah, Jesus. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Let us pray. Father God, we thank you. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, salamat sa bawat mga lingkod mo na narito ngayong gabi. Patuloy na nag-ikakaisa, na ikay parangalan, na patuloy na ikay luwalhatiin. Hayaan niyo po sa aming paglakad sa mundong ito, masumpungan mo po ang bawat isa sa amin na lumalakad ayon sa iyong katwiran. Lumalakad, Panginoon, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ano man ang itulot ng mundong ito sa pangalan ni Jesus, wala
wala isa man sa amin ang bibitaw sa pangalan ni Jesus. Pagkos, Panginoon, bawat isa sa amin mangungunyapit, Panginoon, sa iyong presensya. Patuloy na tatawag sa napakamataas na pangalan, makapangyarihang pangalan. At sa iyo, O Diyos, walang mahirap, walang imposible. Hayaan niyo po sa mga araw pa na dadating, Panginoon, habang kami pinapahintulutan at pinapahiram mo ng buhay, O God, na nandun ang kalakasan, biyaya at pagpapala. Matutunan namin laging magtiwala sa iyo, O Diyos, magpasalamat sa maliliit at malalaking bagay na pinagkakaloob mo po sa aming buhay. At nananampalataya kami, O God, na may dakilang himala na magaganap sa buhay ng bawat isa sa amin. May dakilang himala na magaganap sa aming minamahal na bansa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At hayaan niyo po, Panginoon, hallelujah, ang bawat araw ay magiging mas mabuti kaysa sa ngayon. Sa kinabukasan, Panginoon, ay laging may magandang bagay na gagawin ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat araw, Panginoon, mas magiging ang aming buhay ay kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Our life tomorrow will be always better than today. Salamat po, Panginoon. We give you God all the glory, honor, and praises. This is all our prayer in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Amen.